Si Jake at ang iba pang mga estudyanteng kasama niya sa gulong nangyari ay nagsisi sa mga maling kanilang ginawa. At sila ay nangarap muling maging isang salamangkero. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang mga ginawa, pagkatapos gamutin ang kanilang mga sugat, kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan sa loob ng punishment room. Habang sina Shirley at Amy naman ay kinakausap ng mga guro tungkol sa mga pangyayari. Shirley, bakit hindi mo agad kami sinabihan kapag may nangyayaring ganyan? Dapat ay sinasabi mo muna ito sa aming mga guro, ngunit sa halip pumunta ka kaagad ng mag-isa para iligtas ang isang upperclassman na mas mataas pa ang klase sa iyo. At iyon ay isang bagay na hindi namin matatanggap bilang paliwanag, seryosong sabi ni Teacher Thad kay Shirley. Naiintindihan ko po, at sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Hindi namin ito maitatago habang buhay, at hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa headmaster. Sa totoo lang, si Shirley ay aking boyfriend, sagot ni Amy. At si Shirley naman ay nagulat sa mga sinabi ni Amy. Nagulat din sina Cheryl at Teacher Sayna sa mga sinabi ni Amy. Ano, gulat na sigaw ni Teacher Thad, at ang sigaw ni Teacher Thad ay halos dumagundong sa buong eskwelahan. May tao ba dyan? Nakikiusap ako sa inyo, tulungan ninyo ako, sigaw na sabi ni Amy. Ha ha ha, sino ang pupunta dito sa kalagitnaan ng bundok para lamang ikaw ay iligtas? Hindi ito mangyayari kung tinanggap mo sana ang aming nararamdaman para sa iyo, sabi ng mga lalaki kay Amy. Ngunit may biglang dumating na puting kabayo, nagulat ang mga lalaki at sinabing sino kaya ang dumating. Biglang sinipa ni Shirley ang mga lalaki at tumalsik ang mga ito. Naririto na ako Amy upang ikaw ay iligtas, sabi ni Shirley. Kinarga ni Shirley si Amy, at silang dalawa ay magyayakapan at magkikis. Kilig na kilig ang mga babaeng estudyante, ang mga sinabi ko sa inyo ay totoo, sabi ni Cheryl sa mga estudyante pagkatapos niyang magkwento sa mga ito. Dahil nakita ito ng aking dalawang mata, pagpapatuloy na sabi ni Cheryl. Ngunit narinig pala ni Amy ang mga kwentong sinabi ni Cheryl. Ano namang chismis ang ikinakalat mo ngayon, sigaw na sabi ni Amy kay Cheryl. Sari-saring balita ang nakapaskil sa pasilyo ng eskwelahan tungkol sa mga nangyari kina Amy at Shirley. Kalat na ang balita tungkol sa kanilang dalawa. Ang mga babaeng estudyante ay masaya, ngunit ang mga lalaking estudyante naman ay dismayado dahil wala na silang pag-asa kay Amy. Cheryl, gusto mo bang mamatay? Wala ka namang nakita, seryosong sabi ni Amy kay Cheryl. Kailangan ko pa ba itong makita? Hindi ba sinabi mo na si Shirley ay iyong boyfriend? Hindi man lamang ba kayo nag-kiss? Sabi naman ni Cheryl kay Amy na may halong panunukso. Magiging maayos din ang lahat, dahil dito, wala nang ni isang lalaking lalapit pa sa iyo, pagpapatuloy na sabi ni Cheryl. Tama ka dyan. At mas maganda nga iyon, sagot ni Amy. Ilang araw pagkatapos ng insidenteng nangyari, isa itong kasinungalingan. Tama ba, ang Amy na kilala ko ay hindi interesado sa mga lalaki. At si Shirley naman ay bago pa lamang dito sa academy, seryosong sabi ni Teacher Thad. Sa totoo lamang, si Shirley ay nakilala ko na noong ako ay bata pa. At kami ay nagkita muli dito sa academy, ito ay matatawag na tadhana, paliwanag ni Amy. Di ba tama ako Shirley? Sabi naman ni Amy kay Shirley. At medyo sinipa ni Amy si Shirley para umayon din ito sa mga sinasabi ni Amy. Tama po, sagot naman ni Shirley, at naisip naman ni Amy na mas mabuti nang magpanggap sila na magkasintahan. Kaysa naman malaman ng lahat ang kanilang mga nakaraan. Kakaiba talaga ito. Combined class tayo ngayong araw kaya makikita natin si Shirley, kilig na sabi ni Cheryl. Si Amy naman ay walang pakialam sa mga sinasabi ni Cheryl. Magkikita ba kayo ni Shirley pagkatapos ng ating klase? Kakain ng magkasama, at pupunta din sa silid-aklatan ng magkasama, sunod-sunod na tanong ni Cheryl kay Amy. Gaya pa din ng dati, kami ay magfo-focus muna sa aming pag-aaral, maiksing sagot naman ni Amy. Ano ba yan? Nakakatamad naman,
Dismayadong sabi muli ni Cheryl. Tumawa naman si Amy sa reaksyon ni Cheryl, naisip ni Amy na marami siyang dapat gawin. Kaya hindi niya sasayangin ang kanyang oras para lamang sa pagpapanggap na ligawan. Si Shireenay naman ay magaling din, kaya kailangan din niyang mamuhay ng normal sa eskwelahan. Magsisimula na muli ang kanilang klase sa Combined Training Hall. Shireenay, sigaw ni Cheryl bilang pagbati kay Shireenay. Hello seniors, sagot naman ni Shireenay, kamusta ka na ngayon? Namimiss mo na ba si Amy? Masayang-masayang tanong ni Cheryl kay Shireenay. Ngumiti lang naman si Shireenay sa mga tanong sa kanya ni Cheryl. Hay nako, yan na nga ba ang sinasabi ko, dapat siyang magpasalamat dahil nagpapanggap ako na kaming dalawa ay may relasyon. Pero anong ginagawa niya? Para siyang walang pakialam, nasambit ni Amy sa kanyang isip. Pwede mo naman kaming kausapin ng maayos kapag kami lamang. Medyo nakakatuwa kasing tingnan kapag kinakausap mo kami ng formal. Kahit nakilala naman natin ang isa't isa, nakangiting sabi ni Amy kay Shireenay. At naisip naman ni Cheryl na ngayon lamang niya narinig magsalita ng ganon si Amy. Siguro ito ay dahil sa pag-ibig, hindi. Okay lamang iyon. Senior ko pa din naman kasi kayo. Pupunta na ako sa aking klase ngayon, sagot ni Shireenay. Si Amy naman ay medyo nainis sa sagot ni Shireenay, at si Amy ay tumalikod na din para umalis. Samantalang si Cheryl naman ay parang naguluhan sa kanilang dalawa. Si Shireenay ay nagtungo na sa kanyang upuan, at narinig ni Shireenay na pinag-uusapan siya ng mga lalaking nasa kanyang likuran. Ayon sa mga ito, nais daw talaga ni Shireenay at Amy na ipakita sa lahat ang kanilang relasyon dahil nagkikita daw ang dalawa sa oras ng klase. Si Shireenay daw ay walang anumang kakayahan, at ito daw ay nakapasok lamang sa academy dahil sa kanyang itsura. Ginugugol din daw ni Shireenay ang kanyang oras sa pakikipag-date kaysa sa pag-aaral. At ito daw ang dahilan kaya hindi siya marunong gumamit ng salamangka. Pagkalipas ng 2 araw, unti-unti nang kumakalat ang tsismis tungkol kina Amy at Shireenay. Ang ibang mga estudyante ay pinag-uusapan ang tungkol dito, at mayroon din namang umiiyak dahil sila ay nawalan na ng pag-asa kay Amy. Mayroon ding nakakaramdam ng selos, at mayroon din namang masaya para sa kanilang dalawa. Pero parang may medyo kakaiba sa bagong estudyante na iyon, sabi ng isang lalaking estudyante. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ng isang estudyante. Tingnan ninyo ito, sabi muli ng lalaking estudyante habang hawak nito ang talaan ng grado ng mga estudyante para sa unang midterm nila. Nagulat ang mga estudyante nang makita nila ang gradong nakasulat para kay Shireenay. Si Shireenay ang pinakahuli sa klase ngunit siya ay nakakuha pa din ng 30 puntos para sa lahat ng asignatura. Dahil dito, nagalit ang iba dahil si Shireenay naman daw ay hindi marunong gumamit ng salamangka. Hindi ba halata, nakapasok siya dito sa academy dahil sa espesyal na rekomendasyon, sabi ng isang lalaki. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang pamilya, at pumunta siya dito upang ipagkalat na siya ay isang henyo, dahil nais niyang makakuha ng isang babae galing sa isang kilalang pamilya, pagpapatuloy ng lalaki. Mas lalong nagalit ang mga estudyante dahil hindi daw patas ang mundo. Ang anak ng isang mayamang pamilya ay makikigulo at maglalaro lamang, at pumasok sa academy para lamang magkaroon ng girlfriend. At hinding-hindi daw nila mapapatawad si Shireenay, bakit daw hindi patas ang academy sa mga ganitong bagay. Biglang pumasok si Shireenay sa silid, at nagtaka siya dahil parang may kakaiba, dahil nung siya ay nasa labas pa ng silid ay maingay sa loob ngunit nang buksan niya ang pinto ay biglang tumahimik ang paligid. Nagtungo na siya sa kanyang upuan ngunit ang lalaking katabi niya ay biglang umalis. At naisip ni Shireenay na hindi na niya kailangan pang magtanong kung bakit kakaiba ang ikan-ikilos ng ibang estudyante. Malakas ang pag-uusap ng mga estudyante at nasisiguro ni Shireenay na nais ng mga ito na marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. At dahil kay Shireenay ay baka maapektuhan si Amy, magsisimula na ang kanilang klase. At si Shireenay ay may biglang naramdaman, sinubukan niyang buksan ang kanyang spirit zone.
At ang kanyang spirit zone ay patuloy na lumalaki. Shirene, kamusta na? Tanong ni Teacher Ethela at nakita pala nito ang ginagawa ni Shirene. Nagulat naman si Shirene sa biglaang pagsasalita ni Teacher Ethela. Mahirap po ang Deviate form, kapag sinusubukan kong ilayo ang aking spirit zone sa aking katawan, ang aking kamalayan ay parang lumalayo din, sabi ni Shirene kay Teacher Ethela. Normal lamang iyan. Ang iyong convergent spirit zone ay sumusunod lamang sa normal na kaayusan ng kalikasan. At ito ay nagtitipon patungo sa saklaw ng iyong kaisipan. Ibig sabihin, ang iyong spirit zone ay hindi nababagay sa Deviate form, paliwanag ni Teacher Ethela. Kamusta naman ang iba pang natitirang anyo? Tanong muli ni Teacher Ethela. Sa tingin ko po ay wala naman akong problema sa iba pang anyo, sagot ni Shirene. Magaling. Kung ganoon ay maaari mo ba itong ipakita gamit ang image zone? Tanong muli ni Teacher Ethela. Pero kung wala ka naman ngayon sa magandang kondisyon, maaari namang gawin mo ito sa ibang araw. Ikaw lamang ang nag-iisang estudyante sa ikapitong klase na tanging nakakagawa ng 4 na anyo ng spirit zone. At nais kong ipakita mo ito sa lahat, pagpapatuloy ni Teacher Ethela. Napatahimik naman si Shirene dahil sa mga sinabi sa kanya ni Teacher Ethela. Naisip ni Teacher Ethela na si Shirene lamang ang estudyanteng nagnais na gumamit ng image zone sa unang araw ng klase. At nag-iingat lamang daw ba kaya si Shirene sa mga ibang estudyante? Naiisip din ni Teacher Ethela na si Shirene ay nasa tamang edad na upang maging sensitibo sa kanyang mga nararamdaman. Ngunit ang taong naniniwala sa kanyang sariling kakayahan ay hindi kailanman matitinag. Susubukan ko po. At sana po ay magbigay kayo ng komento tungkol dito pagkatapos ko itong maipakita sa inyo, seryosong sabi ni Shirene. Narinig pala ng ibang mga estudyante ang pag-uusap ni na Teacher Ethela at Shirene. Naisip ng mga ito na nais na naman daw ni Shirene magpahanga sa harapan ni Amy. At doon lamang daw magaling si Shirene, nagtungo na si Shirene sa image zone. Ipakita mo sa amin ang 4 na anyo isa-isa, sabi muli ni Teacher Ethela. Sige po, sagot naman ni Shirene, at naisip ni Shirene na ang pagiging bihasa sa paggamit ng 4 na anyo ng spirit zone ay kinakailangan din sa mga pagsusuri upang makaabante sa antas ng klase. Kung magagawa niya ito, mapapabilis ang kanyang pagtaas sa klase, kahit na siya ay baguhan pa lamang. At gagawin niya ito ng maayos upang siya ay makaalis na sa ikapitong klase. Ang una niyang ginawa ay ang defense form, may mga estudyanteng nagulat sa ginawa ni Shirene, at ang iba naman ay masaya. At mayroon din namang nakaramdam ng inis. Ang sunod na ipinakita ni Shirene ay ang ikalawang anyo ng spirit zone at ito ay ang attack form. At sumunod naman agad ang anyo na tinatawag na target form. Naisip naman ni Teacher Ethela na si Shirene ay isang estudyanteng mayroong magandang pundasyon. Dahil mabilis nitong napapalitan agad ang anyo ng spirit zone na kanyang ginagawa. Sa pagkakataong iyon, ay siguradong wala daw magiging problema kung iaangat niya si Shirene sa mas mataas na klase. Sa wakas, ang Deviate form naman ang ginawa ni Shirene. At ito ang ika-4 na anyo ng spirit zone. Si Shirene ay medyo kinakabahan sa paggawa ng anyong ito dahil noong unang beses niyang ginawa ito ay hindi siya nagtagumpay. Ngunit upang makakuha ng payo kay Teacher Ethela, nais pa din niyang gawin ito kahit na hindi siya magtatagumpay. Upang makagawa o makagamit ng Deviate form, kinakailangan muna ni Shirene maging hindi bababa sa ika-5 klase. Ngunit si Shirene ay nasa ika-7 klase pa lamang. Sa paggawa ng anyong ito, kinakailangan munang paliitin ang spirit zone at pumunta sa gitna nito bago pa man ito masira at mawala. Ngunit wala pa ding pagbabago sa ginawa ni Shirene noong siya ay nagsasanay na gawin ito. Kapag medyo malapit na siya sa gitna ng spirit zone, ang spirit zone ay lumalayo sa kanyang katawan, at ang kanyang kamalayan ay unti-unti ding nawawala. At nang dahil dito si Shirene ay pinagtawanan ng ibang mga estudyante. Naisip ni Shirene na bakit may mga taong nagiging masaya sa kabiguan ng iba. Bakit daw ba kaya nais ng iba na siya ay magkamali?
Hindi daw ba kaya siya nababagay sa lugar na kanyang kinaroroonan ngayon? Nagulat si Shiranae dahil may boses na bigla siyang narinig. Masyado kang nag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Huwag kang mag-alinlangan, kung may gusto kang gawin. Gawin mo lamang, hindi ba nagpunta ka dito upang maging salamangkero? Biglang nabuhayan ng loob si Shiranae nang dahil sa boses na kanyang narinig. Tama ang kanyang narinig, nagpunta siya sa eskwelahang ito dahil nais niyang maging isang salamangkero. Kaya agad na sinubukan muli ni Shiranae na gawin ang Deviate form. Hawak ni Teacher Sena ang talaan ng ulat ng insidenteng kinasangkutan ni Amy at Shiranae at ng grupo ng Black Magician ilang araw na ang nakalipas. At ayon kay Teacher Sena, ang anti-magic ay isang mapanganib na salamangka na kahit na ang mga dalubhasa dito ay nangangailangan din ng panlaban dito. Sa malamang ay ang grupo ni Jake ay hindi gumamit ng tamang anti-magic. Pero ang manalo sa kanila ay ibig sabihin lamang na ang kaisipan ni Shiranae ay mas malakas kaysa sa pinagsamang kaisipan ng 6 na katao. Teacher Ethela, totoo ba na nagtagumpay si Shiranae sa paggamit ng Deviate form? Tanong ni Teacher Sena kay Teacher Ethela. Oo. Kahapon, 1 buwan pa lamang simula nang matutunan niya ang 4 na anyo ng Spirit Zone. Naihiwalay niya ang Spirit Zone sa kanyang katawan ng maayos bago ito mawala. Bagamat ito ay nagtagal lamang ng 4 na segundo, sagot ni Teacher Ethela, kahanga-hanga, tama talaga ang aking pakiramdam sa kanya. Sabi muli ni Teacher Sena, kaya naman, upang pasiglahin ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, mayroon akong mungkahi sa iyo. Sabi muli ni Teacher Ethela, sa aking palagay ay parehas tayo ng iniisip, sagot naman ni Teacher Sena. Makalipas ang ilang araw, si Teacher Sena ay nagtuturo ng chemistry sa mga estudyanteng nasa ika-7 klase. At dito na nagtatapos ang klase natin ngayong araw na ito, sabi ni Teacher Sena sa mga estudyante. Ang dahilan kung bakit maagang natapos ang ating klase ngayong araw ay dahil may napakahalagang balita akong nais sabihin sa inyong lahat, pagpapatuloy na sabi muli ni Teacher Sena. Shiranae, maaari ka bang tumayo, sabi ni Teacher Sena kay Shiranae. At naisip naman ni Shiranae kung anong dahilan kaya at bakit siya ay pinatayo ni Teacher Sena. Napagdesisyonan naming mga guro na ikaw ay aabante na sa ika-5 klase. Ikaw ay magsisimula na sa ika-5 klase simula bukas. Mangyaring sundin mo ang mga talaan ng ika-5 klase at gamitin mo ito ng naaayon, sabi muli ni Teacher Sena kay Shiranae. Nagulat ang mga estudyante sa ibinalita sa kanila ni Teacher Sena, at hindi nila nagustuhan ang balitang ito. Nais ko sana na maging mas mahusay kayong lahat sa inyong pag-aaral, sabi muli ni Teacher Sena sa mga estudyante. Sandali lamang, tumututol ako, ang pag-abante agad sa 2 klase ay hindi karaniwan. At ang isa pa, paano nagkaroon ng maagang promosyon ang isang estudyanteng hindi marunong gumamit ng salamangka, sigaw na pagtutol ng isang babaeng estudyante sa desisyon ni Teacher Sena. Hindi ganyan ang sinabi sa akin ni Teacher Ethela. Totoo ba ito Shiranae? Tanong ni Teacher Sena kay Shiranae. Napatahimik sandali si Shiranae, naisip ni Shiranae na nais ng ibang mga estudyante na sabihin niya na hindi pa talaga siya nakakagawa ng salamangka. Totoo po, hindi pa ako nakakagawa ng salamangka, sagot ni Shiranae. Sa bagay, ang ika-6 na klase ay walang asignatura para sa pagsusuri ng salamangka. Pero, wala naman sigurong problema sa promosyon na ito, seryosong sabi ni Teacher Sena. Hindi ko din ito matatanggap, ito ay isang tahasang diskriminasyon. Hindi ninyo sinabi na ang Spirit Zone ay isang salamangka. Magaling ba si Shiranae sa kahit na ano maliban sa paggamit ng kanyang Spirit Zone? Matatanggap namin ang desisyon ninyong ito kung si Shiranae ay makakagawa ng anumang salamangka, galit na sabi ng isang lalaking estudyante. Sumang-ayon naman dito ang ibang estudyante, dahil ayon sa kanila, si Shiranae ay hindi man lamang makasunod ng maayos sa kanilang mga leksyon. Naisip ni Teacher Sena na mayroon siyang bagay na hindi pa nalalaman. Naiintindihan ko kayong lahat, parang naging pabaya kami sa mga ganitong desisyon,
Magpapatawag muli ako ng pagpupulong para sa kasong ito, sabi muli ni Teacher Sena.